Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, yung kaninang binabanggit po natin, ito pong epekto ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Napakalaki pong price increase niyan. At syempre, numero uno pong apektado ay yung mga nasa transport sector. At meron pong ipamamahagi na fuel subsidy simula Marso 17. Nasa kabilang linya po natin, ang Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP at ng National Public Transport Coalition. Sa katauhan po ni Ginoong Ariel Lim. Magandang umaga po, Sir Ariel. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23, Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Good morning po. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyo dyan sa DWIC. Magandang umaga, Sir Drew at saka Ma'am Judith. Opo. Good morning. Good pa ba ang morning, Sir Ariel? Lalo ngayong talagang crisis na sa langis. Sir Ariel, bago tayo magtungo dun sa issue ng fuel subsidy, ano bang ginagawa po ninyong solusyon, paraan, para po kahit paano maibsan naman po yung epekto po ng napakalaking gastos po ninyo sa krudo, lalo po ngayon, ano ba, nagbabawas kayo ng pasada, hindi, o totally hindi na pumapasada yung iba sa mga miyembro O may nyo? mga nakaschedule Oo. na pasada kasi Kumbaga, ano lang, schedule lang ang pasada, hindi sunod-sunod, hindi oras-oras. Iba-iba po no? Sa hanay po ng mga jeepney namin, gano'n. Nag-aano po kami, parang bang meron po kaming bilang kung lalabas ngayong mga oras na to. At mamaya po ngayon, katulad po ngayong umaga, lahat po lalabas yan. Pero mamaya pong tanghali na, after na po nagpasokan, magbabawas na rin po kami ng pasada, bawat isa. So salit-salit na po. Sa hanay naman po ng TODA, talaga pong medyo yun po yung pinakamapigat kasi talaga pong pakiusapan ngayon na magdagdag ng pamasahe yung pasahero, aminin ko, kasi po talagang hindi kakayanin. So, yun po ang problema, pagka hindi po kinaya ng pasahero at ayaw magdagdag, wala naman kaming magawa, no? Pero gaya na sinasabi namin, sabi ko nga, ang panawagan, tuloy po yung pasada dahil kailangan din talaga nating pagsilbihan yung taong bayan, yung mga mananakay namin. Kailangan din siyempre kumita at may pangkain, di ba? Tama Sir po. Ariel. Pero kayo po, sa hanay po ninyo, sinasabi po kasi ng DOTR, ni Secretary Banoy Lopez, tama ba, March 17, sisimula ng ipamahagi ng itong fuel subsidy, 5,000 pesos. Ang tanong, Sir Ariel, sapat ba itong ipapamahagi na 5,000 pesos? Kayo, unahin natin muna itong mga TODA, tricycle. Actually po, yung subsidy talaga hindi kakayanin, lalo na kung sa 17 pa. Ano pa lang pong petsa ngayon, 12 pa lang. 3 araw na po kami nagtitiis ng mataas na presyo, lalo na po kahapon. Ngayon, tataas na naman po yata ng 7 piso. No? At bukas, another 4 pesos. Para pong medyo talagang hirap kami. Kaya nga kahapon, sa hearing po sa Kongreso, no, talaga pong dapat talaga pong maibigay na ayuda dahil unang-una, naintindihan naman po namin na yung pagtataas ng presyo ng pamasahe, hindi rin po basta yun kasi tatamaan din namin yung aming mananakay. No? Kaya lang wala naman po kami magawa. Kaya nga ang panawagan ko sa lagi sa gobyerno, dapat po tutukan itong problema na to. Kasi unang-una, ang public transportation po dapat ngayon ang sinusuportahan. Dahil nga po ang sabi ko sa hearing, kami po yung dapat maghatid sa tao. At ang mga tao po kasi ngayon, dapat nga magkaroon ng programa yung gobyerno na dapat po magkaroon na rin ng mga pagbabawas ng mga private na sasakyan kung maaari para po makatipid tayo sa supply. Kasi yan po ang giging problema no? So kaya lang napakabagal po, kaya medyo masama loob namin dahil nga ang tagal na namin sinasabi, pagputok pa lang ng gera dun sa gitnang silangan, nagsalita na kami na dapat nakahanda na. Pero ngayon lang po, kumbaga parang pagod na po kami, hirap na kulang na yung kita. Kung tatagal pa ng 17 yan, maganda pakinggan pero
sa ngayon po talagang gipit na po yung mga tao, gipit na po yung hanay ng public transportation. Hindi lang po kami, lahat po ng hanay, pati TNBS, buses, ang mga truck, Lahat na, pati no, UV. UPXS, lahat po kami apektado na. So sa inyong pakiwari, dapat agahan. Kasi kung 5 araw pa, Dapat po. di ba? Actually, Sir Ariel, meron pang no? Meron pang nakaumang na isa pang second wave pa ng oil price. So Martes din ang patak nun. Oo, pag nagkataon. yun ang simula. 17 din, Next di ba? week. Actually po, ang pinakikiramdaman namin dahil yung pagkakasabi sa amin, parang bukas, ngayon pong araw na to, meron din. Meron Oo, pa. meron Yung actually. tatlong araw yun Tuesday to Thursday. Bukas na naman po. Oo, parang 3 sunod po yan para Yes. makuha nila yung 24 pesos yata na hinahabol. So yun po yung nakakakabaron. Kaya nga sabi ko, habang tumatagal yung araw, medyo hindi po yata kakayanin na namin. Baka po yung iba tumikil na. No, kung napapansin niyo po, kung lumabas kay kahapon at ngayon pong umaga, pansinin po ninyo, napakadalang po ng mga Actually, sasakyan. ang bilis ko nakauwi. Opo, kasi po Walang pati ang masyadong private cars nakahambalan ngayon ng mga jeep din, ano? Yes po, pati Opo. po ang mga private cars nagbabawas, no? Kasi Yes. tinatamaan din po yung mamamayan natin Mhm. Di naman po lahat ng may sasakyan, may kaya, no? Yung iba, Totoo necessity po. Oo. Mm-mm. Kaya po medyo makadapapansin ninyo. Kaya po yan ang kinatatakot namin sa hanay namin na hindi namin kayanin yung pagsiservisyo dahil kulang po sa kita. Kusa po kaming titigil yung mga kasama at di naman namin pwede pilitin tumakbo kung wala nang naiuwi sa pamilya. Oo, kaya nga ho naghahanap buhay para merong, 'di ba, maipang suporta sa pamilya. Pero sinasabi nyo nga, Sir Ariel, by next week pa, nakapag-ugnayan na ho ba kayo dito sa mga otoridad natin, specifically dito LTFRB, kay DOTR. Oo, DOTR, kay Opo. Secretary, para ho mapabilis naman, kasi sabi nyo nga, tatlong araw na, na requirements halos pa lang palugin yan, na. di ba? Kung naalala mo, yung fuel subsidy nung mga nakaraan, Yes, inabot yata ang siyam-siyam yun pag doon. Kasi hindi naman basta Actually, ibibigay yan Dami di ba? may mga hinihingi sila requirements, di ba? Oo, para naman din yon, kumbaga mai-compile nila yung mga records, no. Sir Ariel. Actually, kahapon po, nagkaroon po nga kami ng konting diskusyon sa Kongreso, sa sala po ni Chairman Franz Pomares sa Committee ng Transportation. Kasi nga, tatlo po kasi ang naghati Sa 2.5 billion po, ang makakakuha po dyan, yung mga taga-LTFRP, ito po sila po ang magbibigay doon sa hanay po na kumukuha ng prangkisa sa kanila. No? Sa tricycle naman po, under ng DILG. Then ito naman pong mga delivery, no, na delivery ng mga gamit, yung mga Lazada sa DICT po. So, yung pangalan po kinikwentan namin dahil hindi po ito one time lang po At yung una pong kwentada kahapon is 1,500 lang yung tricycle. Oh. At ito po isang beses lang. Kaya nga po 1.5? natuwa kami nung 1.5 lang po para sa tricycle, 1.8 puro sa mga nagmumotor, yung pong single, then yung pong mga modernized jeepney is bali mga 10,000 to 10,500, 5,000 naman po ang mga jeepney, then 4,500 po yung mga taxi, tsaka mga PNBS. So kinikwenta nga po namin kahapon, yung 2.5 billion talagang kukulangin. Unang-una sa tricycle pa lang po ang binigay na datos is 723,000 lang. Million po kami. Okay. So sabi ko nga, ang Opo. dami pang hindi mabibigyan. So sa 1.5 pa lang po na yan, kulang na yung 1.5 million na sa isang Ilang milyon araw yan. lang yun, yung 1.5 na yun. Naku po, 3 araw lang po ubos na yon. Kaya po medyo may mali ron sa kwentada na sinasabi nila natatagal daw ng pang 10 araw hanggang 2 linggo yung 1.5. Mukha pong mali, no? Even do sa mga jeepney, hindi ko alam kung aabot din, pero sa tingin ko po hindi no? Kaya nga, yun nga po yung kahapon na kaya nga po sinasabi namin, unang-una, lumabas po sa hearing, nung nagtatanong kami, wala pong pang-ayuda dahil wala pong dagdag na budget ngayong 2026 sa General Appropriation. So, paano po ito? Ayun, buti na lang po, yung Malacanang, nag-announce po na magbibigay ng 5,000. Hindi ko nga alam kung yung 5,000 na yan, kukunin pa rin doon.
no? At meron daw po sa SAIC, no? Yun po yung medyo nagpagaang-gaang sa amin na may makukuha may kami 5,000. paghuhugutan naman. Oo. Yes, ang tanong lang po, hindi ko alam kung sa 2.5 billion po yan kukunin. Alright. Or hiwalay na pondo, no? Pero sana hiwalay na pondo na rin, sir, para naman Pandagdag, makadagdag, oo. ika nga, no? Sana po, kasi DSWD po yung Yes. nag-handle Yes. kahapon ng meeting. Kaya nga po, medyo nung nag-iingay na kami, ang lumabas, unahin yung mga TODA, yung mga tricycle. Kasi kung natatandaan ninyo, nung pong nakaraang mga ayuda dun sa nagkaroon po tayo ng pandemic, hindi po kami nakatanggap eh. Kaya nga hinahanap ko nasa ng pondo noon. Diba? Ngayon po baka gano'n na naman mangyari. Then ang problema po, yung pagkuha ng listahan sa buong Pilipinas. Yun pa. May master Dahil list sinabi yan ko eh. nga, Diba? May oo. master list yan. Yes, hindi po ganun kadali. Sabi ko nga, 1,493 municipal at 149 cities kasama yung charter. Paano natin makukuha yan? Baka po mamaya mapili lang yung mga mabibigyan. Di ang laki pong problema dun sa hindi nakakuha. Kaya po yung mga district representative din na mga nasa sulok like Biracatanduane, sa Mindoro, no, sa Romblon, medyo nag-react kasi talagang hindi rin nila alam kung paano makakuha yung mga constituent nila sa distrito nila. Sir Ariel, dahil meron pong fuel subsidy, although meron kasing nakatenga na petition, yung dagdag pasahe. Yan na, isa pa yan. Kasi di ba, eto na nga, kapag nabigyan ng fuel subsidy, sa tingin ninyo, pagbibigyan pa rin ba yung hirit na dagdag pasahe? Taas pasahe. Kasi eto si Kamodi magfa-file daw ng petition by 5 pesos, 5 no? pesos March 16, pero meron pa nakatenga kasi na piso Provisional fare increase. Though matagal na 'yon, sinasabi ng LTFRB, pag-aaralan nila, of course, kapag ganitong tumaas ang presyo ng krudo, malamang Ibang sitwasyon na to. ibang sitwasyon ngayon, malamang hindi lang piso. Baka gawing 2 piso. Anong take nyo dito, Sir Ariel? Actually, wala po talagang magagawa ang gobyerno para umusad po yung public transportation natin. Talaga pong kailangan nila magdagdag ng pamasahe. Kaya lang, ang tanong po kailan doon sa pag-aaral. Kasi nga, naintindihan ko po ang hanay ng gobyerno na pag tayo nagdagdag ng pamasahe, tatama rin po yan sa pasahero eh. Actually, Pag tama sa pasahero, hindi naman tumaas yung sweldo ng pasahero, di ba? So sabi ko, yung pong issue na yan, talaga pong given yan eh. Ang kinatatakot ka namin, hindi lang po yun, yung supply, baka sa dulo, kulangin tayo ng supply. yun lang. Mas mabigat na problema po yun pag walang supply. Di ba? Kasi nakikita na natin, kahapon, ang dami pong nagsara na mga gasoline station dahil naubusan na raw. Yung darating, yung pong pinag-uusapan namin nga doon sa hearing, napakarami pong anggulo. No, paano ipapatupad yung dagdag na pamasahe kung hindi pa ho napag-aaralan ng Department of Transportation at ng LTFRB kung magkano ang i-adjust nila. Apo. Yun po yung mga ano namin. Kaya po medyo matagal. Kaya sabi ko, paano na to? Kung tatagal pa ito, malamang nga talagang hindi na namin kayanin at sa dulo, hindi na rin kami makapasada. Dahil wala kami pang-abono. Last na lang po on my part, Sir Ariel. Ito pong special powers o emergency powers, suportado nyo po ba ito para po tampiyasan ang, o kahit paano, isuspendihin yung koleksyon ng excise tax sa buwis? Opo, matagal na po namin hinihiling yan. Noon pa po, hindi pa man umaabot itong gera na to na sabi ko nga, maling-mali po yung pinagpasya ng $80 per barrel kasi yung panahon po ng ginawa yung oil deregulation law, yun po ang presyo pero bumaba na po ang presyo ng piso eh. Kaya nga sabi ko, dapat revisahin ito. Then, pag naging $80 po, tumaas doon yung presyo, mag-aantay ka pa na 1 buwan bago pa rin po maibigay. So parang marami pong mali doon sa oil deregulation law. Kaya kailangan po talaga medyo itong oil deregulation law, revisahin na. At yung pagtutok namin sa excise tax, talaga pong dapat yan ang kasi po medyo tinitignan namin sa presyo po na mga 18 pesos mawawala per litro. At hindi lang po kami ang makikinabang, kundi ang taong bayan, pati po kayo, kung may private cars kayo, makikinabang din po kayo dahil tinatamaan din kayo dun sa presyo na yan.
Sa akin naman ho, yung inyong apela ho sa gobyerno na, Sir Ariel Lim. Aside dun sa, particular dito sa DOTR, na, well, pabilisin, at saka yung halaga talaga, ng subsiding ibibigay. At kwenta. Kung Tamang maaari kwenta. yung maikwenta, yung tamang maibigay nyo kwentada. yung sarili nyong computation, dahil base Yes ho po. yan sa inyong pangangailangan, dahil kayo talagang namamasada, di ba? Opo. At saka dapat po, mabigyan lahat. Yun po yung maging fair. Sana po mabigyan lahat, maski mga nasa kanayunan. Kasi kawawa rin po talaga sila. Alright, marami Sige pong po. salamat Sir Ariel sa inyo pong oras at good luck po sa inyo at magandang umaga po. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat Salamat din po. po, Sir Drew. Maraming salamat po, Ma'am Alright, Judy. magandang umaga po, Sir Ariel. Si Ginoong Ariel Lim po muli ang inyo pong napakinggan, ang Pangulo po ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP at ng National Public Transport Coalition.